driver na incident. Kasi ang problema, marami kasing tatamaan nung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. I think she was in constant communications with the Secretary of Public Works. Si Secretary naman, wala na rin dito, nasa US. So, illogical yung sinasabi ng driver na incident. Kasi ang problema, marami kasing tatamaan kung magsasalita si... Hindi, ang gusto kong sabihin mo kung bakit illogical eh. Tayo na lang po. Kung sino yung mga proponents. Kaya illogical yan. Una, dumayo pa siya, 'di ba? Dumayo pa siya sa Baguio. Tapos magpapahinga po siya, magpapahangin po sa bangin. Nasuri na namin maigin sa Birada Aguila, pero kung hindi po kayo nakanood sa Birada Aguila, maganda yung talakay namin diyan, sinuri namin yung sinabi ng driver, 'di ba? Na-establish na po natin na si Yusek Cabral po, may fear of heights. Alam nyo po, yung may mga fear of heights, talagang malulain po yan. Hindi po yan tatambay sa gilid ng bangin. Ikalawa, di ba? Nasita na kayo dahil gusto raw lang tumambay ni Yusek Cabral doon, nasita na ng pulis. Tapos bumalik pa. Ay, kumain muna. Tapos nag-hotel. Tapos bumalik uli doon sa may bangin na sinita sila. No? Pagkatapos po, nagpaiwan iniwan niya. Pagkalipas ng 1 oras, binalikan niya, wala si Cabral. Hinanap sa hotel. Highway. Hindi po, imposible po na si Cabral po ay makabalik sa hotel ng mag-isa. Hindi naman po naglakad yun. Okay? Yung isang conclusion nga namin, may mga ikaw driver tsaka yung amo mo, meron kayong cellphone, bakit hindi kayo nagkokontakan? Hindi sinabi ng driver na kinukontak ko sa cellphone, hindi sumasagot, nagre-ring lang, kaya kinabahan ako. Di ba mga ganun yan eh? Kaya doon siya kung ganun sana mga dialogue, hindi po normal. Di ba? Hindi normal na kumain, nagpunta ng hotel, tapos bumalik doon, tumambay sa bangin, samantalang meron siyang fear of heights, at bangin siya tatambay para pahangin o kung ano man ang gusto niyang gawin. Pagkatapos, naghanap yung driver, hindi doon sa bangin muna, pumunta muna hotel, baka naman bumalik mag-isa kahit walang driver. Baka feeling niya lumilipad mag-isa kahit walang... Kaya yung inconsistency po. Din po akong nakitang inconsistency dito po sa asawa, no? Gusto nang iuwi yung bangkay ni Cabral, okay na, ayaw nilang ipa-ot. Kasi ang tendency mo bilang asawa, 'di ba? Parang gusto mong malaman yung nangyari sa misis mo kaya ipapa-autopsy. Naniwala kagad na aksidente, hindi nagpatiwakal, aksidente. Hindi natin alam kung shock, kung nasa stage of shock yung asawa, pero parang 'di ba? Siguro wala pa ako ron sa stage na ganun eh. Hindi ko pa nararanasan yun na nasa state of shock ka. Pero yun na nga, bakit niya parang siya kagad yung nagpapatunay na aksidente? Parang ang hirap pong unawain din nung sinasabi na. Kaya ang dami pong mga inconsistency. Ngayon po, pag hindi po naayos yung magiging paliwanag ninyo, no? Pag hindi po maayos nyo na ipaliwanag yan sa tao, kaduda-duda talaga yan. Kaya nga ang ganda, aabangan talaga to eh. Di ba? Okay. Ano pa? Ito naman po yung kay San Elendro.
Ang akala ko po yung sinasabi ni Bisda kanina kasi hindi ko po ito napanood. Recent o after nung si Cabral nahulog sa bangin. Kaya lumantad si Leandro na sinasabi niya na merong computer na nawawala. O hindi ko po alam kung ito kasi December 21 to eh. So before po to, before. Pakinggan po natin, nag-guest po si Leandro Libiste sa Saganang Mamamayan. Siguro naman hindi ako kakopyright ng Saganang Mamamayan. Saglit lang naman to. Eto po. Pakinggan po natin. Official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer. Wow! Yusek Cabral. Crap. So, 21 pa lang, hindi na po Yusek si Cabral nito, no? Nung November 21, alam ko nagbitaw na siya sa at hindi ko alam kung nagbitaw siya o tinanggal. Kasi November na yan, nung pumasok si Vince Dizon, alam ko tinanggal na sila eh. Hindi ko lang alam kung kusang umalis si Cabral. Yun yung problema dito ang may kasison. Di na siya pwede magsabi dito na kay Bunuan pa rin. Kasi wala na si Buno. Hindi ko alam kung November na wala na si Bunuan, di ba? November. So nawawala. Ang linaw nung sinabi ni Congressman Libiste, nawawala na tong mga computer ni Cabral. Hindi po yung personal na computer, yung computer po ng kanyang opisina. Sige, ulitin lang natin ng konti yung sinabi ni Kong Neon para masimulan lang. Nawala pa lang mga computer. Wow! Yusek Cabral. Crap. Kaya, palaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasi opisina. Tignan na sabi, no? Hawak po yan ng DPWH, yung computer. Hindi po hawak ni Cabral kasi official po yan eh. Official po yan na, kaya po, pag hindi po na-produce to ni damay na po siya rito. Ibig sabihin, siya na po yung secretary nung nawala tong mga computer na to, nawala tong mga data na to. Kung wala na po silang mga data, di ba? Kung wala na po silang pinangawakan na material evidence, yung ano na lang po, yung testimonya ni Cabral na lang sana. At tsak na tsak yan. Meron po si Cabral na hawak, personal. Kasi alam niya, nanganganib na yung buhay niya. Hindi naman bobo yan. Matalino po yan eh. Si Saldi ko nga, di ba? Meron na siyang mga video, meron na siyang mga picture. Just in case, di ba? Na siya po ay tablahin. Meron na po siyang mga ebidensya. Malamang si Cabral, nagtago yan. No? Pero, matindi po ito na to ni Leandro Libiste kasi talagang matindi po yung pinanghahawakan ni Cabral. Susundan pa po yan nito ni Senator Marcoleta. Ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung PS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yun. Kaya tama yung kanyang, at ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Di ba? Mabung nakakuha si Leandro Libiste. Yan yung sinasabi natin na maagap, daig na maagap. Kasi kung wala na pong patutunguhan. Pero yun po, yung hawak po ni Libiste ngayon,
Yan na po ang pwede talagang maging ano na yan. Hanapin dapat ng DPWH. Kasi pag una yan dapat yung ginawa ni Vince Dizon bago siya magpupuputak, bago siya mag-iikot sa Davao, dapat ang trinabaho niya, sinecure niya lahat ng mga computer, sinecure niya lahat ng mga pwedeng ebidensya. Kasi magiging bahagi po siya bang araw si Vince Dizon, kaya ang lalabas niyan, kaya siya nilagay diyan para wasakin lahat ng ebidensya. Pag nawala yan sa panahon niya, talagang kasabwat niyang kahit na mukhang bait-baitan, mukhang bait-baitan lang talaga.